Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang magabagay na dapat gawin bago matulog para mapababa ang blood sugar magdamag. Gawin ito bago matulog para mapababa ang blood sugar magdamag. Karamihan sa mga tao ay sinisisi ang pagkain sa kanilang problema sa blood sugar. Ngunit narito ang totoo. Ang nangyayari bago ka matulog ay maring mas mahalaga pa. Mari kang kumain ng malusog, mag-ehersisyo, uminom ng iyong gamot, at magising pa rin na may mga numerong hindi makatwiran. Nakakainis, di ba? Iyan ay dahil patuloy na gumagana ang iyong katawan habang natutulog ka. At ang iyong manggagawi sa gabi ay maaring ang nakatagong dahilan kung bakit nananatiling mataas ang iyong blood sugar. Ngayong gabi, ibabahagi ko ang 5 simpleng gawi bago matulog na natural na magpapababa na iyong blood sugar nang walang dagdag na stress o pagpapahirap sa iyong routine. Dahil ang pamamahalaang diabetes ay hindi tumitigil kapag lumubo ang araw. Sa katunayan, ang pagtaas ng blood sugar ay madalas na nangyayari habang natutulog ka. At napagtanto mo lang ito kapag nagising ka na pakiramdam ay pagod, uhaw o hindi lang ikaw. Ang magandang balita, hindi mo kailangan ng isang kumpletong pagbabago sa pamumuhay. Kailangan mo lang ilang mas matalinong pagpipilian bago matulog. Una, yakapin ang mas maagang oras ng pagtulog. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang pamamahala ng blood sugar ay tungkol sa mga pagpipilian sa pagkain at ehersisyo, ngunit ang pagtulog ay gumaganap ng parehong malaking papel, kung hindi man ay mas malaki. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang pagtulog ay isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na kasangkapan iyong katawan para panatilihing kontrolado ang blood sugar. Ngunit ito ang isang bagay na binabalewala ng maraming tao. Ang nga tao ay gugugol ng oras sa pagpaplano ng pagkain, pagbibilang ng carbs, o pagpupumilit na maglakad pagkatapos ng hapunan, ngunit pagdating sa oras ng pagtulog, nananatili silang gising ng matagal sa pag-scroll ng kanilang mga telepono o panonood ng TV at binabayaran nila ang presyo kinabukasan. Kapag hindi ka nakakakuhang sapat na pahinga, ang iyong katawan ay nagsisimulang lumaban sa insulin, ang mismong hormon na tumutulong na ilabas ang asukal mula sa iyong dugo at papunta sa iyong muscle. Ibig sabihin, kahit na kumain kang perpektong balanse na pagkain sa araw, ang iyong blood sugar sa umaga ay maari pa ring maging mataas, na nag-iwan sa iyo na nabigo at nagtataka kung ano ang mali. Ito ay parang sinusubukang magmanehong kotse na naka-apply ang parking brake. Isipin mo, sa buong araw, ang iyong pancreas ay natatrabaho ng walang tigil sa pagproseso ng pagkain na iyong kinakain, pagtugon sa stress at sinusubukang panatilihing balanse ang blood sugar. Pasapit gabi, pagod na ito. Kung pinaikli mo ang iyong pagtulog, ninanakawan mo ang iyong pancreas ng pagkakataong makabawi at maghanda para sa susunod na araw. Binigyang diin ng mga doktor at espesyalista sa endocrinology ang koneksyon na ito sa loob ng maraming taon. Gaya ng ipinaliwanag ni Dr. Renato Bagani, halos namamanhit na ang iyong pancreas sa pagtatapos ng araw. Kung wala ito, hindi lang nito magagawa ang trabaho nito. Gaano man ka disiplinado sa iyong diet o ehersisyo. Kaya naman maraming tao na may diabetes o pre-diabetes ang napapansin na sa mga gabing hindi sila nakatulog ng maayos. Tumataas ang kanilang blood sugar kinabukasan. Kahit na ginawa nila ang lahat na iba pa ng tama. Kaya ano ang maaari mong gawin? Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong schedule. Magsimula sa maliit. Subukan ang pagtulog ng 30 minuto lamang ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi man ito gaanong pakinggan, ngunit ang maliit na pagbabagong iyon ay maaring magkaroon ng malaking epekto.
Siguro nangangahulugan iyon ngang pagbaba ngang iyong telepono ng mas maaga, paglaktaw ngang isa pang episode sa Netflix, o pagpapahinalang ngang ilaw upang ipaalam sa iyong katawan na oras na para magpahinga. Mahalaga rin ang pagiging pare-pareho. Ang pagtulog sa halos parehong oras bawat gabi ay tumutulong sa iyong internal clock na maging stable na nagpapabuti sa kalidad ng iyong pagtulog sa paglipas ng panahon. At narito ang pinakamagandang bahagi. Ang mas mahusay na pagtulog ay nakbabayad sa iyo sa mga paraan na mapapansin mo halos kaagad. Maaari kang magising na may mas mababang fasting blood sugar. Pakiramdam ay hindi gaanong antok at magkaroon ngang mas maraming lakas para harapin ang araw. Sa paglipas ngang panahon, maaari mo ring mapansin na bumaba ang iyong cravings dahil ang mahinang pagtulog ay malakas na nauugnay sa pagkawala ng balanseng hunger hormones. Sa madaling salita, ang magandang pagtulog ay hindi lang nagpapabuti ng blood sugar. Tumutulong ito sa iyo na gumawa ngang mas malusok na pagpipilian kinabukasan nang walang dagdag na pagsisikap. Walang pills, walang komplikadong routines, walang mamahaling supplements, mas maaga lang at mas mahusay na pagtulog. Ito ang pinakasimpleng, pinakanatural na gawin na maari mong idagdag sa iyong buhay, at gayon pa man ito ang mismong bagay na sa wakas ay makakatulong sa iyong blood sugar na manatiling matatag sa buong magdamag. Pangalawa, subukang huwag kumain kaagad bago matulog. Isa sa mga pinakabinabalewala ngunit makapangyarihang gawi para sa kontrol ng blood sugar ay ang timing ng pagkain. Alam na natin na pagkatapos kumain, natural na tumataas ang blood sugar. Para sa isang taong may diabetes, ang pagtaas na ito ay maaring maging mas matindi at mas matagal. Ang hindi alam ngang marami ay ang pagkain ng masyadong malapit sa oras ngang pagtulog ay maaring bitagin ang iyong katawan sa isang cycle ngang mataas na blood sugar na tumutuloy sa gabi at hanggang kinabukasan. Narito kung bakit nangyayari iyon. Pagkatapos mong kumain, naglalabas ang iyong pankreas ng insulin upang ilipat ang asukal mula sa iyong daluyan ng dugo patungo sa iyong mga sel. Ngunit kung kumain kang latte sa gabi, bago matulog, hinihiling mo sa iyong pankreas na manatili sa trabaho ng matagal pagkatapos ng handa na ang iba pang bahagi ng iyong katawan na magpahinga. Ipinapaliwanag ito ni Dr. Renato Bagani, isang espesyalista sa endocrinology, ng simple. Kapag kumain ka kaagad bago matulog, pinipilit mo ang iyong pancreas na mag-overtime. Sa halip na magpahinga para sa gabi at maghanda para bukas, abala pa rin ito sa iyong huling pagkain. Bilang resulta, maaring manatiling mataas ang iyong blood sugar sa loob ng maraming oras. Ngayon, isipin kung ano ang ibig sabihin niyan para sa iyong pagtulog. Ang mataas na blood sugar sa gabi ay hindi lang nakakasagabal sa pahinga. Maaari nitong maging sanhi ng pagising mo na pakiramdam ay pagod, uhaw o dehydrated. Napapansin ng ilang tao ang hindi mapakali na pagtulog, mas madalas na pagpunta sa banyo, o isang mabigat at matamlay na pakiramdam sa umaga. At narito ang mahirap na bahagi. Hindi nagre-reset ang problema sa pagsikat ng araw. Kung mataas ang iyong blood sugar sa buong gabi, madalas itong nananatiling mataas hanggang sa susunod na araw na nagpapahirap na manatiling nasa track gaano man kahusay kang kumain o mag-ehersisyo pagkatapos ng almusal. Lumilikha itong isang nakakainis na cycle na maaaring pumagod sa iyo sa pisikal at emosyonal. Ang pagbasag sa cycle na iyon ay nagsisimula sa isang simpleng pagbabago. Ang pagbibigay ng sapat na oras sa iyong katawan upang iproseso ang pagkain bago matulog. Karaniwang inirekomenda ng mga eksperto na tapusin ang iyong huling pagkain ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago ka matulog. Sa ganoong paraan, may oras ang iyong digestive system upang sirain ang pagkain at ang iyong blood sugar ay may pagkakataong bumaba bago mo ipikit ang iyong mga mata. Ang layunin ay hindi gutumin ang iyong sarili.
Ito ay upang maiwasan ang sobrang paglolod na iyong katawan sa pagkain sa eksaktong oras na dapat itong magpahinga. Isipin ito sa ganitong paraan. Kapag biniyan mo ang iyong katawan ng pahinga sa gabi, pinapayagan mo itong mag-reset, mag-recharge at maganda para sa susunod na araw. Hindi pagod ang iyong pankreas sa pagtatrabaho ng magdamag. Mas malamang na manatiling matatag ang iyong blood sugar sa buong gabi at magigising ka na may ganitong uring lakas na nagpapadali sa umaga. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa mga spikes. Ito ay tungkol sa paglihang mga kondisyon para sa iyong katawan na gumana sa paraang dapat ito. Ang maliit na pagbabagong ito, ang pagsasarang kusina ng mas maaga at paglaban sa mga late-night snack, ay maring makagawa ngang higit pa sa iyong iniisip. Pinapababa nito ang stress sa iyong sistema, tumutulong na balansehin ang blood sugar ng natural at inihahanda ka para sa mas magandang umaga. Walang komplikadong plano, walang dagda na gamot, matalinong timing lang. Minsan ang pinakasimpleng gawi ang siyang pinakamalaking pagkakaiba. Pangatlo, iwasan ang matatamis o carbs pagkatapos ngang hapunan. Ang maoras pagkatapos ngang hapunan ay kung kailan maraming tao ang nagpapabaya. Nakayanan mo ang araw sa paggawa ngang maingat na pagpipilian sa pagkain, pagbabalanse ngang iyong nga pagkain, at marahil ay nakapag-ehersisyo pa. Ngunit pagkatapos, habang lumalaki ang katahimikan gabi, nagsisimulang sumulpot ang mga cravings. Isang cookie na may iyong tsaa, isang hiwa ng tinapay na may mantikilya, o marahil isang mangkok lang ng cereal. Hindi ito gaanong tila. Ngunit para sa isang taong nagsisikap na pamahalaan ang blood sugar, ang mga late-night carbs na iyon ay maring balewalain ang lahat ng pagsisikap sa araw. Ang kinakain mo bago matulog ay may direktang epekto sa kung paano hawakan ng iyong katawan ang blood sugar magdamag. Kung may diabetes ka, ang pagkain na pinili mo pagkatapos ngang hapunan ay maaring maging sanhing pagtaas o pagbaba ngang iyong fasting numbers kinabukasan. Naintindihan ang tukso para sa isang bagay na matamis o mayaman sa carbs. Kung tutusin, iniuunay ng iyong uta ang gabi sa ginhawa at ang mga comfort food ay madalas na mataas sa asukal o refined carbs. Ngunit iyon ang eksaktong mapagkain na nagdudulot ng problema sa gabi. Narito kung bakit. Kapag kumain kang carbohydrates, maging ito ay dessert, isang piraso ngang puting tinapay o isang matamis na inumin, sinisira ng iyong katawan ang mga ito sa glucose. Sa araw, kung aktibo ka, maaring gamitin nga iyong makalamnan ang ilan sa glucose na iyon para sa enerhiya, ngunit sa gabi, kapag ang iyong katawan ay nagpapahinga at minimal ang paggalaw, ang glucose na iyon ay hindi ginagamit. Sa halip, nananatili ito sa iyong daluyan ng dugo na nagtutulak sa iyong blood sugar na maging mas mataas at mas mataas habang natutulog ka. Dahil hindi sinusunog ng iyong katawan ang enerhiya sa parehong paraan na ginagawa nito sa araw, ang mga nighttime carbs na iyon ay nananatili at madalas na lumalabas bilang nakakabigo na mataas na fasting blood sugar sa umaga. Hindi lang ito tungkol sa mga numero sa iyong blood sugar meter. Ito rin ay tungkol sa kalidad ng iyong pagtulog at kung paano ang pakiramdam mo kapag nagising ka. Isipin kung gaano naiba ang iyong mga umaga kapag gumawa kang matalinong pagpipilian sa gabi. Sa mga gabing kumakain ka ng cookies o chips, maaari kang magising na pakiramdam ay mabigat, antok o hindi pangkaraniwan ang pagkauhaw. Ngunit sa magabing nananatili ka sa isang mas magaan, balanse na opsyon o laktawan ang snack, madalas kang nagigising na mas sariwa na may mas matatag na blood sugar at mas maraming lakas para harapin ang araw. Ang pagkakaibang ito ay nabubuo sa paglipas ng panahon. Ang isang solong snack ay maring hindi mukhang malaking bagay, ngunit kapag inuulit bawat gabi, mari itong lumikha ng isang cycle na morning highs na mahirap basagin. Kaya,
Ano ang dapat mong gawin kapag dumating ang nga cravings? Sa halip na abutin ang matatamis o carb-heavy snacks, pumili ng nga pagkain na sumusuporta sa blood sugar stability. Isang dakot ng almonds o walnuts, ilang hiwa ng pipino na may humus, o isang maliit na serving ng lean protein tulad ng turkey slices ay maaring busugin ang iyong gutom nang hindi nakpapataas ng iyong blood sugar. Ang Greek yogurt na may sprinkle ng chia seeds o kahit isang pinakuluang itlog ay maaari ding maging matalinong pagpipilian. Ang mga pagkain na ito ay mayaman sa protina at malusog na taba na nagpapanatili sa iyo na mas buso ng mas matagal at tumutulong sa iyong katawan na mapahinga ng walang stress ng pagtaas ng asukal. Mahalaga ring bigyang pansin kung bakit lumalabas ang mga cravings na iyon sa simula. Minsan hindi ito tunay na gutom, ito ay gawi, pagkabagot, o maging dehydration. Ang pag-inom ng isang basong tubig o herbal tea ay makakulong sa iyong mapagtanto na hindi ka talaga gutom. Sa ibang pagkataon, ang mga cravings ay mas malakas kapag ang iyong mga naunang pagkain ay hindi balanse o masyadong magaan. Kung madalas mong nahuhuli ang iyong sarili na nagre-ride ng kusina sa gabi, suriin ng mas malapitan ang iyong hapunan. Nakatutupad ba ito? Nakaroon ba itong sapat na protina at fiber? Ang paggawa nga hapunan na mas nakakatutupad ay makakabawas sa pagnanais na mag-snack mamaya. Sa pagtatapos ng araw, ang pag-iwas sa matatamis o carbs pagkatapos ng hapunan ay hindi tungkol sa paghihigpit sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng pinakamahusay na pagkakataong makabawi, magdamag at magising ng balanse. Sa paglaktaw nga late night treats na iyon, pinapayagan mo ang iyong blood sugar na manatiling matatag, ang iyong pancreas na magpahinga, at ang iyong katawan na mag-recharge sa paraang dapat ito. Ang maliit na pagpipiliang iyon na ipasa ang cookie o ang hiwa ng tinapay ay maaring magdulot ng mas magandang umaga, mas matatag na araw, at mas madaling pamamahala ng diabetes sa pangkalahatan. Minsan ang pinakamaluso na gawi ay ang pinakasimple. Walang komplikadong patakaran, walang espesyal na produkto, isang desisyon lang na respetuhin ang mga pangangailangan ng iyong katawan sa gabi. Sa pag-iwas sa mga matatamis o carb-heavy snacks pagkatapos ng hapunan, inihahanda mo ang iyong sarili para sa mas maraming enerhiya, mas matatak na blood sugar, at isang mas malusog na bukas. Bago tayo magpatuloy, nais kong huminto sandali sa iyo. Ang pamumuhay na may mahamon sa kalusugan ay maring minsan ay pakiramdam na nag-iisa. Ngunit hindi ka nag-iisa dito. Kung may isang bagay sa video ngayon na nakahipo sa iyong puso, inaanyayahan kitang ibahagi ang isang salita na nagpapakita ang pakiramdam mo ngayon sa mga komento. O sabihin sa amin ang isang bahagi ng iyong paglalakbay sa blood sugar, ang mga pakikibaka, at ang malilit na tagumpay. Ang iyong kuwento ay maring magbigay liwanag sa ibang naklalakat sa parahong landas. At kung nais mong galugarin ang mas maraming banayad na kasangkapan upang suportahan ang iyong kalusugan, inilagay ko ang ilang kapakipakinabang na mapakukunan sa paglalarawan. Huwag mag-atubiling tingnan ang maito kung kailan kahanda. Pangapat, maggalaw-galaw. Kapag iniisip ng mga tao ang ehersisyo at blood sugar, karaniwan nilang naisip ang mahabang workout sa gym, maagang pagtakbo sa umaga o nakatakdang klase ng fitness. Ngunit narito ang isang bagay na hindi napagtanto ng marami. Kahit na ang magaan na paggalaw sa gabi, bago matulog, ay maaring makaroon ng malakas na epekto sa iyong blood sugar. Hindi mo kailangang pawisan o ipuwersa ang iyong sarili hanggang sa pagkaubos. Ilang minuto lamang ng aktibidad, simpleng pang-araw-araw na paggalaw ay maaring mahanda sa iyo para sa isang mas kalmadong gabi at mas matatag na blood sugar sa umaga. Bakit ito gumagana? Pagkatapos mong kumain, tumataas ang iyong blood sugar habang hinuhukay ang iyong katawan ang pagkain.
Tumutulong ang paggalaw sa iyong mga kalamnan na sipsipin ang ilan sa glucose na iyon mula sa iyong daluyan ng dugo at gamitin ito para sa enerhiya. Ibig sabihin mas kaunting asukal ang lumulutang sa iyong dugo at mas maraming ginagamit. Ang magandang bahagi ay hindi ito nangangailangan ng marathon o isang oras na klase. Ang isang bagay na kasing banayad ng isang mabilis na paglalakad sa iyong blok, ilang minuto ngang paglakad sa lugar, o kahit na magaan na stretches na may kontroladong pahinga ay makakatulong na mapababa ang blood sugar bago ka matulog. Kinumpirma itong isang paaral noong 2022 na inilathala sa Sports Medicine. Natuklasan nga mananaliksik na kahit ang maikli, light intensity na paglalakad pagkatapos ng pagkain ay makabuluhang nagpapababa nga blood sugar levels. Malinaw ang agham. Hindi mo kailangan nga oras, kailangan mo lang ng pagiging pare-pareho. Ang 10 minutong paglalakad pagkatapos ngang hapunan ay maring magdulot ng kababalagan sa iyong manumero at maghanda din ng iyong katawan para sa mas malalim, mas nakakapagpahinga na pagtulog. Para sa maraming tao, ang maliit na gawi na ito ay nagiging isang ritual sa gabi na nagpapagaan ng umaga. Gayunpaman, hindi lahat ng uri ng ehersisyo ay nakakaapekto sa blood sugar sa parehong paraan. Ang ma-aerobic activity tulad ng paglalakad, pagbibisikleta o light jogging ay karaniwang nagpapababa ng blood sugar. Ngunit ang strength training tulad ng pagbuhat ng weights o paggawa ng high-intensity exercises ay minsan ay maaring magdulot ng pansamantalang pagtaas ng blood sugar. Bakit? Dahil ang matinding ehersisyo ay nagpapalitaw ng stress hormones tulad ng adrenaline na maaring magsenyas sa iyong atay na maglabas ng dagdag na glucose sa daluyan ng dugo. Itinuro ni Dr. Mataya Renato Bagani na habang ang strength training ay mahusay para sa pangmatagalang kalusugan at insulin sensitivity, maaring hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian bago matulog. Kung ang iyong layunin ay matatag na overnight blood sugar, hindi ito nangangahulugang dapat mong iwasan ang strength training ng tuluyan. Kung mahilig ka sa pagbuhat ng weights o paggawa ng resistance workout sa gabi, may simpleng paraan para balansehin ito. Sundan lang ang iyong session ngang ilang minuto ngang magaan na aerobic movement tulad ng mabilis na paglalakad o mabagal na pagbibisikleta. Ang dagdag na hakbang na ito ay tumutulong sa iyong blood sugar na bumaba at pinipigilan ang nighttime spikes. Ito ay tungkol sa balansa at timing, hindi sa pagsuko nga ehersisyo na iyong kinagigiliwan. Isipin kung paano ito makikita sa totoong buhay. Sa halip na umupo sa sofa kaagad pagkatapos nga hapunan, maglakad ng 10 minuto sa iyong kapitbahayan o kahit sa loop lamang ng iyong bahay. Kung masama ang panahon, maaari kang magmarsa sa lugar habang nanonood ng TV o gumawa ng ilang banayad na yoga stretches sa iyong sala. Kung mayroon kang hagdan sa bahay, ang pag-aayat at pagbabang ilang beses sa madaling bilis ay isa pang epektibong opsyon. Ang maliliit na aksyon na ito ay maring hindi gaanong tila, ngunit tumutulong sila sa iyong katawan na iproseso ang pagkain na iyong kinain at ilagay ang iyong blood sugar sa mas mayos na landas para sa gabi. Higit pa rito, ang paggalaw sa gabi ay hindi lang tungkol sa blood sugar. Tumutulong din ito sa iyong panunaw, nagpapababa ng bloating, at makapagpapatahimik pa ngang iyong isip pagkatapos ngang abalang araw. Napapansin ngang maraming tao na mas mabilis silang nakakatulog at mas malalim ang kanilang pagtulog kapag naglalakad sila ng maikli o gumagawa ngang ilang magaan na stretching bago matulog. Ito ay isang natural na pamparelax nga stress na gumagana para sa iyong katawan at iyong utak. Ang pangunahing aral ay ito. Mahalaga ang paggalaw, ngunit mas mahalaga ang tamang uri ng paggalaw.
Ang magaan, pare-parehong aktibidad pagkatapos ngang hapunan ay sumusuporta sa iyong blood sugar, tumutulong sa iyong pankreas na gawin ang trabaho nito at inihahanda ka para sa mas magandang umaga. Hindi mo kailangan ng magarbong kagamitan, dagdag na oras o matinding pagsisikap. Ang 10 minuto lang ng matalinong paggalaw ay maaring sapat na upang magdulot ng tunay na pagkakaiba. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, tanungin ang iyong sarili, kaya ko bang bigyan ang aking katawan ng ilang minuto pang banayad na aktibidad? Ang mga minutong iyon ay maring ang pagkakaiba sa pagitan ng pagising na may mataas na blood sugar at pagising na sariwa, balanse at handa para sa darating na araw. Panlima, magsipilyo ngipin. Ang pagsisipilyo nga iyong ngipin bago matulog ay maaring mukhang maliit na bagay, ngunit kung may diabetes ka, ito ay isang hakbang na hindi mo kayang laktawan. Ang iyong oral health at blood sugar ay mas konektado kaysa sa napaktanto ngang karamihan sa mga tao. Sa katunayan, ang problema sa gilagid ay hindi lang karaniwan sa diabetes. Maari pa nilang itulak ang iyong blood sugar ng mas mataas pa. Narito kung bakit. Kapag mataas ang blood sugar, ang iyong katawan ay gumagawa ng mas kaunting lewe at ang lewe na iyong ginagawa ay may mas maraming asukal. Ang timpla na iyon ay mahirap sa iyong ngipin at hilagid na humahantong sa mga cavity, impeksyon at sakit sa gilagid. At kapag inflame ang iyong gilagid, mas nahihirapan ang iyong katawan na hawakan ang asukal na nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar. Itinuro nga CDC na ang sakit sa gilagid ay hindi lang nakakasira sa iyong bibig, maaari rin nitong pahirapan ang pamamahala ng diabetes sa pangkalahatan. Ang magandang balita. Ang pagsisipilyo na may fluoride toothpaste at pegfloss gabi-gabi ay makakatulong na panatilihing mas mahusay ang iyong bibig at blood sugar. Ang isang malinis at malusog na bibig ay nagpapababang panganib ng pamamaga at impeksyon na maring magpalitaw ng pagtaas ng blood sugar. Kung napapansin mo ang pula, namamaga, o dumudugong gilagid, maluwag na ngipin, o patuloy na tuyong bibig, huwag itong balewalain. Sabihin kaagad sa iyong dentista. Siguraduhing banggitin na may diabetes ka upang mabigyan ka nilang pangangalaga na kailangan mo. Ang regular na check-up kasama ang isang matibay na routine ng pagsisipilyo ay malaking tulong sa pagpapanatiling kontrolado ang mga bagay. Ang pag-aalaga sa iyong ngipin ay hindi lang tungkol sa isang magandang ngiti. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong blood sugar at pagbibigay sa iyong katawan ng pinakamahusay na pagkakataon sa balanse habang natutulog ka. Ang ilang minuto sa gabi ay makakatipid sa iyong maraming problema sa katagalan. Ang malilit na bagay na ginagawa mo sa gabi ay maring magdulot ng malaking pagkakaiba para sa iyong blood sugar. Ang mas mahusay na pagtulog, banayad na paggalaw, at mas kaunting stress ay lahat ay nagdaragdag sa paglipas ng panahon. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong routine sa isang araw. Magsimula lang sa isang simpleng gawi at hayaan itong lumago mula doon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Tingnan ang susunod na video para sa mas maraming simpleng tip upang panatilihing matatag ang iyong blood sugar.